Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat kung nasan man kayo ngayon. Mga kababayan ko, mga kabataan, at OFWs na tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Sila naman po ang target ng programang ito no? Breaking, titibagin ba ni NBI Director Melvin Matibag ang mga DDS vloggers? Yan, si CJ Hero damay na. Si Franco Mabanta may subpina at natrap raw sa entrapment. Naku po. Pero tanungin natin, setup ba ito para patahimikin ang mga nagsasabi ng katotohanan? Magandang araw sa inyong lahat ulit ha. Ito si Lan ng hashtag #WalkWithLan. Today, we go deep, intellectual, fact-based. Walang kinikilingan kundi ang bayan. Like and subscribe na. Hit that bell at comment kayo. Team Truth, kung naniniwala kayo sa kalayaan ng speech. Paano nangyari na biglang may 300 million pesos extortion case laban sa isang media network na nag-i-expose ng flood control corruption? Bakit si Matibag na dating kaalyado ng DDS? Ngayon ang frontline sa pagtatarget sa mga critical voices. Stay tuned. May facts, timeline, at witty analysis tayo hanggang dulo. Huwag mag-skip. Let's break it down factually. Ayon sa NBI, inaresto si Franco Mabanta at iba pa sa entrapment operation. Allegedly, humingi raw sila ng 300 million pesos para hindi i-release ang ilang mga minutong expose laban kay former Speaker Martin Romualdez tungkol sa flood control projects. Pero tanungin natin, critically, saan galing ang mark money? Bakit bigla na lang entrapment? Di ba? Kaya sabi naman ng NBI, yung pera daw na yon ay galing sa NBI mismo. Hindi po yan kay Martin Romualdez. Si Franco Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network, PGMN, ay kilala na matapang na vlogger na nagdi-deliver ng long-form content. Si CJ Hero, ang anchor, isang journalist with integrity. Ngayon, person of interest daw si Hero dahil sa complaint. Pero ang kanyang lawyer, Attorney Bernice Rodriguez, sinasabi na weak ang case at walang direct subpoena pa sa kanya. Parang overreach ba? Okay. Ngayon, kung talagang may kasalanan, bakit kailangan pa ng drama, ng subpoena at media circus? Sa totoong hustisya, walang pinipili. Pero kapag targeted ang DDS voices, parang may political scent yan, ha? Ngayon, let's talk about Director Melvin Matibag. Appointed under Marcos. Ilang weeks lang yan no? Few weeks ago lang. Dating PDP laban at Duterte alay. Pero ngayon, aggressive siya laban sa mga DDS vloggers. May leaked recordings pa ng kanyang heated arguments, data privacy complaints, at biglang crackdown on disinformation. Ano ang definition ba ng disinformation? Yung hindi sumasang-ayon sa administrasyon? DDS vloggers like Mabanta and Hero ay nagre-research for months. 5 months raw ng investigation bago ang video. Hindi ba't yan ang tunay na journalism? Bakit parang ginagamit ang NBI para sa political vendetta? Matibag claims caution to avoid politicking. Pero bakit ang timing right after high-profile exposure? Para naman sa mga OFWs na nanonood abroad. Kapag nasa abroad kayo, alam nyo ang halaga ng free speech. Huwag tayong magpatakot sa ganitong tactics. Titibagin daw ang DDS. Direktor, baka kayo ang matibag sa public trust kapag mukhang selective ang enforcement. Si Franco Mabanta at CJ Hero ay representasyon ng bagong media. Hindi mainstream na controlled, kundi direct to people. They expose corruption regardless of administration. DDS vloggers are not perfect, but they are fearless. Sa mundo ng fake news, silang nagbibigay ng long-form analysis na kailangan ng kabataan. Mga OFWs, kayo ang backbone.
Ipadala nyo na ang inyong suporta sa pamamagitan ng likes at shares. This is not just about one case. It's about the chilling effect on truth tellers. Journalist siya, si Hero po journalist siya with credibility. Hindi siya respondent sa court case ayon sa lawyer. This smells like an attempt to silence exposés. While researching these issues late at night, marami sa atin ang nangangailangan ng tools. Check my affiliate links. Itatag po natin yung mga produktong yan dito sa video na ito. Una, best wireless noise cancelling headphones sa Shopee o Lazada. Perfect para makinig ng vlogs habang nasa work abroad. Power bank, 20K mAh para hindi ma-interrupt ang news update. Ergonomic stand para sa laptop ninyo at portable gimbal para sa inyong sariling content creation. Trending din ang patriotic merch sa Zalora para ipakita ang love for country. Support local creators through smart buys. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na mabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon mga kabataan at OFW brothers and sisters, huwag nating gawing surface level lang ang usapan. Let's go deeper. Intellectual level. Ano ba talaga ang mas malaking picture dito? Una, ang chilling effect. Kapag nakita ng ibang independent vloggers na kahit si CJ Hero at Franco Mabanta na matagal nang nagdi-deliver ng mahahabang research content ay tinatarget, sino pa ang mga matatapang na magsasalita? Yung mga kabataan na gustong magsimula ng channel para expose ang local corruption sa kanilang probinsya. Yung mga OFWs na nagre-record ng video para sabihin ang nangyayari sa consulate o sa mga agency na nanloloko sa kanila. This is not just about PGMN. This is about the future of citizen journalism in the Philippines. Tanungin natin ang may critical thinking. Kung talagang may solid na ebidensya laban kina Mabanta at Hero, bakit kailangan pa ng media blitz? Bakit parang ginagamit ang NBI press release para matrend agad sa social media? Sa isang tunay na rule of law, tahimik ang investigasyon hanggat sapat pa ang ebidensya. Pero kapag mukhang ginagamit para sa political messaging, doon tayo dapat magising. Direktor Matibag, kung gusto nyo pong tibagin ang disinformation, bakit hindi simulan sa mga troll farms na nagpapakalat ng fake surveys at black propaganda? Bakit ang mga matatapang na nagsasabi ng katotohanan ang unang tinatamaan? Parang selective memory loss, no? Sa kabataan, you are the most powerful generation. You have smartphones, you have internet, you have the power to verify facts. Huwag basta maniwala sa headline. Basahin ang buong complaint. Basahin ang statement ng abogado ni Hero. Pakinggan ang side ng PGMN. Be critical, not cynical. Para naman po sa mga OFWs natin, alam nyo ang hirap ng buhay abroad. Alam nyo rin kung gaano kahalaga ng may malayang bansa na babalikan. Kapag pinatahimik ang mga DDS vloggers na tulad ni na Francisco Mabanta at CJ Hero, sino ang magsasabi sa inyo na mga issue na hindi maibabalita ng mainstream media na madalas controlled or biased? Let's talk about facts again. Ang issue na in-expose nila, ang flood control projects, ang bilyong-bilyong pork barrel style in spending, yan ay tumatama sa bulsa ng bawat Pilipino. Tuwing bumabaha sa NCR at probinsya, sino ang nagdurusa? Hindi ang mga nasa power,
kundi tayong ordinaryong tao at ang pamilya nating nasa abroad na nag-aalala. Si Attorney Bernice Rodriguez, abogado ni CJ Hero, clearly stated na weak ang ebidensya at posibleng fishing expedition lang ito. Si Franco Mabanta naman ay kilala sa kanyang no-holds-barred style pero laging may sources. Hindi sila perfect pero sila ay parte ng checks and balances sa administrasyon. Kahit sino pa ang nakaupo. Kung sang-ayon kayo na dapat may accountability sa lahat ng administrasyon, past, present at future, comment down below ng Justice for Truth. Kung feeling nyo naman na ginagamit ang NBI para sa political persecution, comment down below. Defend free speech. #. Hindi ito tungkol sa DDS o anti-DDS lang. Ito ay tungkol sa prinsipyo, sa pagprotekta sa karapatan natin na magsalita, magtanong at mag-expose ng mali kahit sino ang nakaupo sa Malacanang. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Before we end, isa pang paalala. Suportahan din natin mga sariling tools natin para maging effective sa laban. Yung wireless noise cancelling headphones sa Shopee para malinaw nyo marinig ang mga ganitong mahabang analysis kahit nasa train kayo sa abroad. Yung 20,000 mAh power bank sa Lazada para hindi kayo makat off sa live updates. At yung ergonomic laptop stand at gimbal para kung gusto nyo rin mag-vlog tungkol sa inyong mga karanasan bilang OFW, kaya nyo yan. Sa huli, ang laban na ito ay hindi matatalo ng subpina o entrapment. Matatalo lang ito kapag tayo mismo, ang mga nanonood, ay nagiging indifferent. Okay, sa huli mga kabataan at OFWs, huwag tayong maging passive consumers ng news. Be critical thinkers. Suportahan ang independent voices like PGMN. Comment down below kung ano ang tingin nyo sa case na ito. Share to your groups abroad. Like, subscribe, at join the membership. This is Lan from the #WalkWithLan, where truth meets wit. God bless the Philippines. See you in the next battle. Peace out at mabuhay po ang Pilipinas.